Everyone, so andito ulit tayo at magbibigay ng info sa ating mga kababayan dyan na gustong mag-loan. Subalit, merong previous na utang sa ibang bangko or matagal nang may utang sa bangko. So guys, marami akong natanggap na katanungan, mga PM, DM, nagtatanong sa akin kung pwede bang makapag-loan sa prime or public kahit na may existing na loan sa ibang bangko. Or yung ibang tanong naman, or meron silang dating utang na past decades na, or 7, 8 years, 9 years, 6 years, 5 years sa ibang bank na hindi nabayaran at gustong makapag-loan sa Prime. So, sasagutin natin yan guys today. Dahil nakausap ko kahapon, yata yun, nakausap ko ang isang staff ng Prime at itinanong ko po ito sa kanila. At yung mga kasagutan ko guys ay galing din mismo sa staff ng Prime. At kung hindi kayo convinced, pwede naman kayo mismo ang tumawag doon sa kanila para i-confirm kung tama ba itong mga ibibigay kong information for your, to make sure lang guys na para, kayo mapaliwanagan ng maayos ng mga staff doon sa Prime. So, first of all guys, meron tayong CCSL. So, ang trabaho ng CCSL, they can check online if you still have existing loans from other banks. So, hindi natin ma-hide yan. Makikita at makikita yan ng Prime or public bank or any banks na nagre-required ng CCSL. For example, may utang ka 8 years ago doon sa public at gusto mong umutang sa Prime. So, ang sabi ng Prime, depende. Kung halimbawa ay maybe titingnan nila, i-examine nila kung ikaw ba ay matagal na sa employer. For example, 6 years ka na o 3 contracts ka na sa employer. And then, yung validity ng iyong visa. For example, bago renew ka. So, they can give chance for you na pwede kang makapag-loan. So, I cannot guarantee you guys na i-accept nila ikaw kaagad na makapag-loan. Ang masasabi ko lang guys is to make sure na ikaw mismo ang pumunta sa kanilang office, dalhin ang iyong requirements at ipaliwanag ang iyong case at yung mga documents mga documents mo para sila mismo ang magsasabi sa iyo na ito yung mga gagawin na process. Kasi hindi kita masagot sa ngayon na oo or hindi. Ang masabi ko lang, there is chance for you na makakapag-loan ka. So, doon naman sa, limbawa, 1 month, 2 months na lang ang iyong loan sa dati mong bangko na nilunan. So, pwedeng, for example, siguro maybe second contract ka na sa employer mo, same thing. Then, ang validity ng iyong visa, pwede ka nilang bigyan ng chance na makapag-loan. So, yun. Depende sa case po ninyo. Depende po sa inyong validity ng iyong visa at kung gaano na po kayo katagal sa inyong employer. Yun ang masasagot ko sa inyo, sa inyong mga katanungan. So naman guys, sa mga baguhan, baguhan dito sa Hong Kong, for example, first contract ka pa lang sa amo and then may nag-loan ka sa ibang bangko. And then, after 1 year, ayan, gusto mo ulit mag-loan sa Prime but you still have existing loan na 1 month or 2 months. So, hindi nila pinapayagan. So, you need to settle first your first loan sa ibang bangko bago kanila pagbigyan na makapag-loan sa kanila. So, yun ang sabi sa akin. Depende guys kung, for example, ikaw ay pangalawang kontrata na and then you still only have 2 or 1 month to pay your existing loan. So, and then bagong renew po kayo, pwede nilang i-cover yan. Pwede nilang i-cover yan na okay, pagbigyan ka na ma-settle yon at makapag-loan sa kanila dahil pangalawang kontrata ka na. So, yun ang sabi.
So, depende nga sa inyong situation, current situation. Kung kayo ba ay ilang taon na sa employer, at kung magkano na lang yung inyong existing loans. So, that's it guys. I hope I give you some ideas na makatulong po sa inyo. And kung hindi kayo nalinawan, pwede naman kayo mag-comment at mag-direct PM sa akin dun sa page ko or maybe sa WhatsApp ko para pag may iba pa kayong katanungan, ay pwede ko ulit may tanong sa kanila. Kasi may mga nag-PPM sa akin na hindi ko masagot. So, I can call directly to the prime staff para maitanong ang inyong mga katanungan at kung meron ako makuha ang kasagutan, isi-share ko rin po sa inyo. Ayun. Maraming salamat sa iyong panonood and see you again next time. Bye-bye.